Amen. Purihin po ang Diyos. At number 2 po tayo doon sa 7 people's skill to develop and apply. Number 2 po yung association o yung pakikisama. Pakikisama po, hindi pakikisama. Amen po. Sabi po dito, some people may not able to get what he need to be done by just hearing the preaching. However, you as the leader should spend more time not only with those who good disciple, but with those who really need help, like how is what demonstrated in Mark 2:17. Amen po. Bilang isang disciple maker, ang ating mga didi-disciple ay hindi naman pare-pareho yan. Meron tayong mga kapatid na pag dinisciple mo, nakakasunod ka agad dun sa ating mga pinag-utos o pinapagawa sa atin ng Panginoon. At meron mga kapatid tayo na dinidisciple natin na hindi sila gaanong nakaka-adapt dun sa tinatawag na lakarin ng pagiging disciple. Tandaan po natin, kailangan both side ay inaalam natin yung kanilang mga buhay. Inaalam natin ang kanilang mga weakness, inaalam natin ang kanilang katatayuan sa buhay. Sa ganun ay natutulungan natin sila, napapalago natin sila. Sila ay nagre-react ayon dun sa pinapagawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. The disciples should them to be able to reflect on possibility that he is not expecting something great because he does not choose to spend with time with her. Ito yung problema nga eh. Kailangan bilang isang disciple maker, bilang isang disciple din, kayong dalawang mismo ay nag-i-spend sa bawat isa. Ay tunay nga mapapalogon nyo ang pagiging mentoring nyo sa isang kalalagayan na kung saan ikaw ay dapat nagpapasakop doon sa iyong discipler. At makikita po natin na sa bawat meeting na iyong ginagawa ay ikaw ay nagpapahubog, ikaw ay inaalam mo yung kung ano yung pwede mo pang gawin para sa Panginoon. Ito po yung sinasabing kailangan na nagkakaroon kayo ng bonding, nagkakaroon kayo ng time na kung saan ay nagkakaroon kayo ng sometimes na mamamasyal kayo, maglalaro in sports, kung ano yung hilig. Sa ganun nagiging kapalagayan yung loob ng bawat isa. Kasi may mga kapatiran tayo na bago mo huli o maging kapalagayan, kailangan kung ano yung kanyang kinahiligan ay doon ka. So ang Diyos ang gumawa sa atin ng kaparaanan upang ma-adapt natin yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Dahil kasi yung pagiging disciple maker ay extensional. Yung ating paghayo, yung ating pong gagawin ay dapat merong goal ka na mawin mo itong iyong disciple na maging sayo at maturuan mo ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. Sa ganon, ang mga bagay na ito ay makikita mo isang rewarded dahil kasi ito ay praise God dahil kasi nakuha mo ang kanyang kalooban at yung pagtitiis mo na ma-build siya, mapatatag mo ang kanyang pananampalataya, ay siya din hahayo at magiging katulad mo gaya ng ating Panginoon Jesus. Sabi nga, consolidate them. Dalhin mo sila. Pag-isahin mo sila. Amen po. Number 3 po, consecration. Pagwawalay para sa Panginoon. Ito po yung ating pong dapat i-develop pa at i-apply natin sa ating mga buhay. Ihiwalay mo ang iyong sarili para sa Panginoon. I-set aside mo ang iyong buhay
dun sa sanlibutan, at ang iyong kalooban ay maiton mo dun sa kalooban ng Panginoon. May pangyayari sa ating buhay, sometimes ay tayo nawawala sa ating pong kalaganapan sa pagkatawag sa atin. Subalit, dapat natin tandaan, tayo'y kabahagi ng paghahari ng Diyos at dapat nating lakaran ito anuman ang mangyari. We need to raise the disciple to the next level. One sign of being a disciple is having consecrated life. Sabi po dito, para malaman mo yung isang yung dinidisciple ay naitalaga na, naiwalay niya na ang kanyang sarili doon sa Panginoon, ay dapat kakitaan siya na yung kanyang buhay, pananampalataya. Ang sabi po kasi sa Joshua 3:5 na kung saan ay nandoon yung paghahari ng Panginoon sa pamagitan ng prayer for life and in spiritual atmosphere. Ito po yung exhibiting a life of obedience and submission to the word and the will of God. Nakababad sa salita ng Panginoon, nakababad sa presensya ng Panginoon, nandoon yung kanyang devotional life, nandun ang kanyang pamumuhay dun sa naisin ng Panginoon. At sasabihin niya, one thing I have desired is to makapiling tayo sa presensya ng Diyos, makita at maranasan ang kanyang presensya. Tandaan po natin, we begin to see godly qualities in our life and the lives of the people we disciple. Today makikita natin ang ating mga sarili sa buhay ng ating mga dinidisciple. Kumbaga, yung qualities ng ating pamumuhay ay nakikita din natin sa ating mga hinahayuan. Dahil kasi nakita nila sa ating mga buhay yung qualities na sinasabi ng Panginoon. Nakababad sa presensya ng Panginoon. Inaalam ang naisin ng Diyos sa kanilang mga buhay. Number 4 po, yung impartation o pagbabahagi. Sabi po dito, a good leader shall known by how or of his or her life has been imparted to the people he ministered to. He imparts not only knowledge but more importantly his own life, embolden, seldom. Ito yung pagbabahagi, yung impartation, kaya nga yung matatandaan sa ating pong prayer warrior 144, ito po yung ginawang impartation. Yung ibinabahagi, yung kung yung nararanasan spiritually. Yan na tayo po ay nag-impartake ng Holy Spirit, pinapanalangin natin sila na puspusin sila ng kapangyarihan ng Panginoon, at pong nililayhan sila, and na kung saan sila ay gamitin ng Panginoon, at yung mga bagay na yun, dahil alam natin na gagamitin din sila ng Panginoon. I-impart mo yung iyong naranasan sa Panginoon, i-impart mo ang kalwalatian ng Panginoon sa iyong mga disciple. At ikaw mismo ay mararanasan mo, i-develop mo, ipapakita mo sa iyong mga disciple yung bagay na yon. Kailangan i-involve mo yung sarili. Kailangan i-cell group mo sila. Kailangan makita mo na sila umaayon doon sa paghahari ng Panginoon. Sila pa'y nakakahayo, sila'y nagkakaroon ng fruits, ng mga kaluluwa. Amen po. Number 5 po, delegation, pagbibigay ng pananagutan. And Matthew 3:14-15, makita po natin, sabi dito, ang Panginoon ay nag-preach and to drive out demons. Hinayuan niya at pinahayo niya ang kanyang mga disipulo para mangalar at mag-drive ng demons. Ito po yung dapat natin makita sa ating mga dinidisciple. Makita natin sila na nagkakaroon ng ministeryo na kung saan ang Diyos ang nagbigay.
Encourage natin sila na hindi sila maging religyoso, bagkus magkaroon sila ng spiritual maturity and ministry responsibility. Dapat po nating involve sila sa mga bagay na kung saan na tayo ang gumaganap mismo. Tutulungan natin sila hand by hand. On hand tayo dun sa mga bagay na ipinapagawa ng Diyos para sa atin. Kasi the more they involved in the ministry, the more they multiply. At nakikita nila ang kanilang buhay na umaayon doon sa kaganapan na sinasabi ng Matthew 28, go and make disciples. Sa totoo lang po, walang maliit o malaking responsibilidad na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kailangan po nating in-nurture sila. Kailangan natin silang bigyan ng responsibilidad. And we entrusted them sa Panginoon. Dahil kasi ang Diyos ang nagtalaga sa kanila. And empower them. Palakasin sila sa kapamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Send them. Amen po. Number 6 po, supervision. Pagbabantay o pag-iingat. Bilang isang leader, bilang isang mananampalataya ng Panginoon, bilang isang pinili ng Panginoon, one of the most important thing in disciple is translating the word in live-in action. Nasusubaybayan natin ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Kinakamusta natin sila. Ito yung sinasawag na life group. Kaya nga sa pang-araw-araw nating pamumuhay, nakakaranas sila ng mga problema, pagsubok sa buhay. Kaya nga pag tayo nagme-mentoring, inaalam natin ano nangyayari sa buong maghapon nila, ano nangyayari sa buong sanlinggo nila. Kasi yung mga Word of God na ating pong pinag-aaralan, ay aakma natin dun sa kanilang pang-araw-araw na buhay. As a leader, you must lead your people in the driving school and expose them to the works in the ministry. Amen po. Kailangan i-guide natin sila. Dinadala natin dun sila, dun sa kaganapan na magagawa nila ang mga bagay na ipinagkakaloob sa kanila ng Panginoon. Kailangan po natin ipakita. Show them how to do it and let them do it. Kumbaga, ikaw ang magsisimula, ipapakita mo sa kanila at hahayaan mo sila ang gumawa. Give them evaluation and recommendation. Purihin mo sila. Bigyan mo sila ng mabuting pabor at iangat mo sila. Amen po. At kailangan natin encourage sila, i-motivate ang kanilang mga emosyon na kung saan magagawa nila ang mga bagay na kung saan Diyos ang magtatalaga sa kanila. Engage them. Kailangan po natin silang lapitan, ingatan, at bantayan ang kanilang mga buhay pananampalataya. And lastly po, yung pang-7 po, reproduction, pagbubunga. Our goal is to make every believer of a leader. Amen po. Ito yung pinaka-ultimate goal natin bilang isang mananampalataya, bilang isang disciple maker, na bilang leader, makapag-produce tayo ng magiging leader. Paano natin magagawa yun? Kailangan humayo tayo. Kailangan mag-disciple tayo. Ito po yung response natin dun sa panawagan sa atin ng Diyos, yung Great Commission. Disciple does not stop in winning people,
But leaders ought to sculpt their member into maturity in Christ-likeness. Hindi po tayo i-stop na humayo, hindi tayo i-stop na mag-disciple, hindi tayo i-stop na ipahayag ang salita ng Panginoon sa lahat ng mga tao. Kailangan natin pong i-pass yung DNA natin. Ito po yung sa pamagitan ng pag-share ng salita ng Diyos, inviting people to the places where their hearts will be ignited for God and being disciple maker themselves, so the vision will alive and continue persist through the generation to come in. Amen po. Kailangan nating i-release sila sa ministry. Kailangan natin silang isend. Kailangan natin silang makita na namumunga, nagmumultiply. Ito po yung naisin ng Diyos at dapat na ma-develop at ma-apply sa ating mga buhay. So, purihin po ang Panginoon at way ang pagpapala ng Diyos ang sumaatin. Purihin ng Diyos ay I believe lahat po tayo ay pinagpala sa oras na ito. At naway dalangin ko na sa ating po mga pinag-aralan, meron po kayong naitanim sa ating mga kaisipan at sa ating puso na may magagawa tayo sa Panginoon. May magagawa tayo para sa kingdom of God. Amen po. So, purihin po ang Panginoon at tayo muling dumalangin at inaanyahayahan ko po kayong tumayo at magbigay ng mga panalangin na Lord, pagharian mo kami. Makapangyarihan Diyos amang nasa langit, maraming salamat po sa oras na ito. Amin pong ipinagpapasalamat ang kaganapan na pagpili mo sa amin. Ikaw nga ang pumili sa amin at hindi kami pumili sa amin upang maglingkod sa iyo. Maraming salamat po Panginoon na inappoint mo kami ayon sa iyong kalooban. At maraming salamat po Panginoon, kami mamumunga ayon sa kaganapan at ayon sa panahon. Maraming salamat po Panginoon sa oras na ito. Dalangin ko Panginoon na ang mga kapatid na nakarinig ng iyong salita Panginoon ay iyong pasigilihin at patatagin ang kanilang pananampalataya. Maraming salamat po Panginoon, kami hahayo, kami magdi-disciple, kami ay susulong para sa iyong kaharian o Diyos. At maraming salamat po Panginoon bilang mamamayan ng iyong sangkalangitan Panginoon. Ibinababa namin ang aming sarili. At maraming salamat po Panginoon sa iyong pangungusap na ito Panginoon. Alam namin Panginoon, ikaw ay gagawa ng himala para sa aming buhay. Gagamitin mo ang aming mga kamay upang magpagaling ng mga may sakit, upang magpalaya sa mga sasamang demonyo. At maraming salamat po Panginoon sa aming pagpapahayag ng iyong salita sa aming mga kaibigan, sa aming mga kakilala. Sila'y makakaranas ng kapangyarihan na nanggagaling sa iyo. Tatanggapin nila Panginoon ang iyong paghari. At maraming salamat sa oras na ito, Panginoon. Natunay nga, Panginoon, pinagtagumpay mo kami, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo ang mga leader sa iglesyang ito ng Southeast 3, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang tatay, si Pastor Tong. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang pastor, Panginoon, si Pastor Rod. Maraming salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po Panginoon, pinagbuklod ko mo kami Panginoon sa isang layunin na ikaw ang mapupurihan sa aming mga buhay. Muli Panginoon, purihin ka Panginoon sa lahat ng ito o Diyos. Sa iyo ang mayamang papuri. Pasalamat o Diyos sa kapangyarihan at sa gabay ng Banal na Espiritu ang sumaamin magpakailanpaman. Sa pangalan ni Jesus, lahat po magsabi ng Amen at Amen. Praise God. Amen. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po. At muli magandang gabi po sa inyo mga kapatid. God bless po. Maraming salamat po. Amen po.